Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Christopher Min. Ngayong gabi po ay bubuksan ko sa inyo ang telon tungo sa mga kwento ng pagsisikap, hinagpis, tagumpay at halakhak ng mga hinahangaan nating bituin. Congratulations! Ito ang katagang tumatak na sa puso ng kanyang mga tagahanga. Isang salitang sumasalamin sa tagumpay na kanyang nakamit matapos niyang dumaan sa matitinding dagok ng buhay. Mula sa pagiging tampulan ng tukso ng kanyang kabataan, pagkabigo sa pag-ibig bunga ng kanyang kapusukan, hanggang sa paghataw na sa entablado sa programang Wiling-Wili ng TV5. Ano nga ba ang katotohanan sa buhay ni April Gustilo? Ating malalaman ngayon dito sa Star Confessions. Ano mo sinabi? Congratulations! Ano sabi ko sa'yo? I-improve mo yan dahil yan yung magiging tatak mo sa tao. Kaya yun po, binigyan ko ng energy, ginawa kong congratulations! 4 months old ako nang hinabilin ako ng mami ko sa tita Nel ko. During that time, may sakit na ang daddy ko. Hanggang tuluyan na siyang mamatay ng 4 years old pa lang ako. Mary, pwede ka naman magpadalaw-dalaw sa bahay. Mas gusto ko din dyan yung Tito Alex at yung mga anak niyo. Hindi ko naman sila kasunduin. Ayoko sa kanila, hindi ko sila kasunduin. Stephen, halika na, ano ka ba? Mahuhuli ang tita mo, oh. Tuloy na ako. Sige. Stephen! Mary, ano ka ba? Mahuhuli na ang tita mo. Ano ba yan, oh? Tanel! Tanel, huwag mo ko iwan! Oo. Sana naman ang punta mo. Ha? Sige na na yun, mamadali ako ha? Nako. April, nga hindi ka gakaon? Bakit? Hindi ito katulad ng bahay ng Tita Nelly mo, nakakainin mo kung anong gusto mo. Dito, kung anong nasa table, yun ang kainin. Kaon na. Ay, hindi naman po sa ganun. Oh, Ano lang po kasi... Ano, wala kang gana? Okay ka lang, Tol. Alam mo ba, ngayon ako nakakita ng baboy na walang gana Hoy! kumain. Tumigil ka. Baka nakakalimutan nyo, bunsong kapatid ninyo si April. Kaya huwag niyong bastusin. Grade 5 na ako nang ibalik nila ako kay mommy. Kaya hindi ako naging close sa mga kapatid ko. Alam niyo, gusto ko talaga sumama dun sa field trip. Kaya lang wala ng pera si Mami. Huh? Ay, alam nyo guys, kailangan talaga pagbigyan natin si April eh. Kasi alam mo, sa totoo lang, wawa siya. Mahirap kasi talaga pag sinlaki ka ng elepante. Magastos, wawa. Isipin nyo, imbis na isang ticket ang bibili niya para sa field trip, kailangan dalawa sa sobrang laki niya. Good afternoon, class. April, 2 beses na kitang pinaalalahanan sa pagsusuot ng PE uniform na yan. Sa susunod, hindi na kita tatanggapin sa klase ko. Ang uniforme niyan ay para sa mga boys. Sir, kasi ano po eh. Ano? Ano? Alam niyo na? Sir, alam nyo sir, hindi na lang natin si April na nakaganyan siya. Kasi, sir, maawa naman kayo sa amin. Ayaw rin namin makita naka-shorts yan, no? Kadiri. Pa-school o bahay, lagi akong tampulan ng tukso. Baboy, dambuhala, balyena, taba-ching-ching. Lahat yan naranasan ko. Meron po kasi akong award sa school. Eh, kailangan po ng parent para 120. para po sabitan ako ng medal. Uy, wala akong panahon dyan. Eh, alam niyo po, sila Tita Nel kasi dati pumupunta sila, lalo na pag kami ganito ako. Wala akong panahon dyan at dito pa lang sa palengke, kulang na ang oras ko. Magpasama ka sa mga kapatid mo. Oh, isda! Po, makapunta kayo, Mami. Hindi nga ako pwede, hindi mo ba ako narinig? Sa gastusin pa lang dito, 5 kayong magkakapatid na binubuhay ko eh. Kulang na kulang pa ang kinikita ko. At Tita Nelly mo, hindi ko kasing busy. Ay, suke! Oy, Esther!
Maayo at nagi ka. Ito ang preska mong paboritong isda, ah. Oo, preska. Sige, kuha na. kilo Ano? dyan. Hindi mo ba ako narinig? Ano pa bang kailangan mo sa akin? Sana lang po talaga makapunta kayo. Hindi nga ako makakapunta. Ilang kilo, suke? Isa lang. O, paninda. Intindihin mo na lang, mami mo. Pagod at maraming iniisip lang yun. Tita, pwede bang bumalik na lang ako? Oh, bakit mo naman nasabi yan? Wala lang. Mas masaya lang kasi ako dun sa inyo. Tsaka at least doon, nararamdaman ko kasi yung pagmamahal. Sa bahay kasi, lagi na lang ako inuutusan tsaka inaasar nila kuya eh. Si Mami, parang hindi naman niya na-appreciate yung mga ginagawa ko. Tsaka, Huwag mong sasabihin yan. Mahal ka ng mami mo at alam ko yun. Tutok lang siya sa pagtatrabaho pero alam ko, mahal ka nun. parang hindi naman. Hindi ko maramdaman eh. Parang ako stranger dyan sa bahay na yan. Mahal ka ng mami mo. Nanay rin ako, kaya alam ko yun. Kaya nga pinauwi ka na niya sa kanila eh. Para magkasama kayo ulit. Para makasama ka. April! April, nasa na yung shoes ko? Ang tagal naman, late na ako sa date ko! Ayun. Yan. Ano to? Di ba sabi ko yung stilettos ko? Yung manipis yung strap! Ayun na. Isa pa. April, kuha mo ako yelo. Oy, tsaka beer na rin. Isabay mo na. Ay, ano naman to? Bilisan mo, bagal mo, baboy na to. Ano to? Ano to? Sigawan na to, ha? Wala naman kayo mapagtripan sa labas, kaya to si April niloloko nyo. Namuga nga epal. Ano ganyan? Ikaw ang epal, kuya. Birin na nga lang, inuutos nyo pang tamad-tamad nyo. Ano bang problema mo, ha? Ba't ba pinagtatanggol mo yung baboy na yan? Eh, dapat yung ginagawa natin dyan, binabalik na natin kay Tita Nel yan. Eh, dagdag pala mo nilang dito yan, ha? Ayos ka rin, no? Kala mo si April na malakas kumain, tira mo yung sarili mo, taba-taba mo. Ano ba nakain yung dalawa, ha? Yung tono ng boses mo, hindi ko nagugustuhan, ha? Tumigil ka nga. Kuya, ikaw ang umayos. Kayong dalawa. Ika na nga, April. Dalawa. Pansin yung dalawang yun. Ano na? Baboy! Bakit nandito ka? may activity po sa school, kaya maaga kami pinauwi. Biyernes lang? Oo. Maaga lang po kami napauwi. Wala na akong gagawin eh. Imposible, Ina. Magkano? May kailangan ka? Ha? Wala po. Wala naman po akong hinihingi, Mami. Kabisadong-kabisado ko na ang mga style ninyong magkakapatid. Pupunta kayo kunyari dito, kunyari tutulong, pagkatapusan ay may hihingin. Mami, wala naman ho talaga akong kailangan eh. Gusto ko lang ho talaga tumulong. Gustong tumulong kayong magkakapatid, wala man lang akong pakonsuelo sa inyo. Matapos ko kayong paghirapan, pag-aralin, pagkatapos ano igaganti nyo sa akin. Magbubuntis kayo katulad ng ate Therese mo. Alam mo, ang kinikita ko dito sa bawat araw, kulang na kulang pa para sa ating kakainin. Magdadagdag pa kayo. Oh, Tali yan, oh. Mami, andito lang po talaga ako para tumulong po sa inyo. Tigilan mo ako, naku. Ngayon, kung talagang gusto mo magkapera, matuto kang dumiskarte para sa sarili mo. Gumawa ka ng paraan kung paano ka magkapera. Hindi yung palagi na lang kayo nakaasa sa akin. O, suke! Ikali yung patot, pagod na ako. Sarap naman yun! Sarap naman yun! Balik tayo! Oo, ayan! Hindi ba bagay may masalo sa bibig? Bagay! Pangapi mula sa sariling pamilya at panglalait mula sa kanyang mga kaklase at kakilala. Pero kahit ang pinakamaamong tupa, natututuring lumaban sa oras ng kagipitan. Saan nga ba dadalhin si April ng mga pagsubok na ito? Eksena mo. Ano, may nakaaway ka ba sa school, ha?
Oo, nakaaway mo na naman si na kuya, no? Hoy, April! Kung galit ka sa tao mo ibuhos, hindi dyan sa pagkain. Hindi ka kakampihan yan. Lalapad ka sa ginagawa mong yan. Bakit kasi akong paborito nila insultuhin? Mula elementary hanggang ngayon, mula school hanggang bahay, tinatawag nila akong baboy, tinatawag nila akong dambuhala. Ano naman ngayon kung mataba ako? Wala naman akong ginagawa masama, ah. Feeling ko tuloy, kahit saan ako magpunta, wala akong kakampi. Akong kakampi mo, April. Hanggat hindi magbabago yung tingin mo sa sarili mo, hindi rin magbabago ang tingin sa'yo ng ibang tao. At hanggat hindi mo lulubayan yung pagkain mo, lalo kang lalapad at lalo ka nilang tutuksohin. Kaya April, nandito ako. Tulungan kita. Okay? Okay. Tulungan kita. Sa pamilya naman, si Ate Misty lang ang medyo ka-close ko. Siya talaga ang parang naging kakampi ko sa amin. Okay, sige. 10 minutes break tayo, tapos go na ulit tayo. April! Ate, mukhang paborito ka ng direktor mo, ah. Alam mo bakit? Ang galing mo, ang sexy mo pa. Ay, ito talaga kita, no? Thank you! Alam mo, gusto ko pagka tumanda na ako, parang ikaw. Talaga. Ito naman, kaya ngayon ang challenge ko sa'yo eh. Gusto kong pumayat ka. At higit sa lahat, syempre gusto kong higitan mo kung ano man ang meron ako ngayon. Papayat. Ate, ilang araw na tayo diet ng diet tsaka exercise na wala namang nagbabago sa katawan ko. Bakit walang nagbabago? Oo, ano yung kinakain mo? Yan. Yung burger na yan. Alam mo ba ilang calories yan? Ha? Basta kahit ano mangyari, kakaririn natin, papayat ka. Si Ate Misty, siya talaga ang parang naging kakampi ko. Siya talaga ang nagpursige sa akin para mag-diet. Siya nagturo sa akin kung paano magkaroon ng sinasabing self-confidence. Hoy, April! Ano ba ang bagal mo? Mamaya ka na kumain. Halika na! April! Oh! Teka. Kumain ka na kanina, di ba? Hindi pwede. Tubig. Tubig ka lang. Ate, alam mo ba, nanginginig na ako kakatubig buong araw. Tingnan mo. Oh, tsaka bakit ikaw ang dami mo kumain? Eh bakit? Ha? Tabain ba ako? Hindi. Eh ikaw, tabain ka. Gusto mo pumayat? Pwes, magdusa ka. Huwag ka ng tubig. Busin mo yan. Ang sarap ng tubig! Very good. Ayan. Ganun ka. Ganun? Ayan. Wow, ate, ang ganda! Pero alam mo, parang mas gusto ko yung mas dark red Hindi, pa. yung light lang. Para fresh ang effect. Anong ginagawa mo, Dira? Hindi pantay. Ano ka ba? Ano yan, ha? Nag-ano lang po, nilalagyan lang po ako ni ate ng makeup, tinuturuan po niya ako. Kasi ang galing nga po. Hindi pwede tanggalin yan, burahin lahat yan. Bakit ma? Wala naman po masama sa ginagawa namin ni April, ah. Ano bang wala? Malalandi kayo, burahin yan. Wala naman siyang ginagawang masama eh. Oo nga, ma. At anong susunod? Pagkatapos yan, hindi ba nagpapayat ka? Pagkatapos, kung ano-anong kolorete ang mga nilalagay ninyo sa mga pagbumukha ninyo? Pagkatapos, anong susunod? Magpabuntis? Katulad ng nangyari sa Ate Teres nyo. Bakit, ma? Wala namang masama sa ginagawa kong pagmumodel, ah. Hindi ako nagbabra o nagbibikini para ilantad ang katawan ko. Marangal ang trabaho ko. At kung nabuntis man si Ate Teres, eh dahil sa kapalaran niya yun. At wala kaming balak ni April sumunod sa kanya. Tigilan nyo ako, ha? Bot sa inyo. Galit na galit ang mami ko noon. Actually,
Mas gusto niyang mataba ako para hindi daw ako maligawan at makapag-asawa agad. Kasi ang ate kong panganay ay maaga nag-asawa. Pero talagang determinado na ako magpapayat. Third year high school ako nang tuluyan akong pumayat. Wow! April ka ba yan? Wow, nag-court ka ba ng fairy godmother this summer? Sexy mo girl, ha? Di naman. Alam mo, konting exercise lang yan, tsaka konting diet. Yun lang nga, yung ate ko, tinuruan ako ng kakaibang diet. Alam mo yon, yung tubig sa almusal, tubig sa lunch, tsaka tubig sa dinner. Ay, ang hirap kaya! Pero eto, It's worth it naman, no? oo nga. Saan pala kayo pupunta? Oh, hi, April. Ganda mo ngayon, ah. At medyo slim ka na rin. Oh, anong panglalait na naman ang gagawin mo kay April ngayong maganda na siya? Ha? Wala, ah. Actually, April, alam ko medyo naughty ako nun. And, pero nagbago na ako. Good boy na to. Actually, sa totoo lang, gusto kong bumawi sa'yo eh. Kung okay lang sa'yo, baka pwede kitang ligawan? Of course! Pwede mo akong ligawan. Talaga? Pero hindi kita sasagutin. Let's go, girls. Ay! Nakalimutan pala ako. May ibibigay pala ako sa'yo. Ano? Ito. Iba ang pakiramdam pag alam mo kahit papano napapansin ka na. Kaya naman mula noon, hindi na ako nahihiya lumabas ng bahay. Natuto na rin akong gumimik kasama ang mga kaibigan ko. What's that? What's that? Hi, I'm Fer. I don't know your name. I'm April. Can I have you some drinks? Okay. So, girl, what's up? Siya nga pala, mga kaibigan ko. Sila Tess, siya si Mama. Hello. Hi. Ferrer. Rare? Di ba para apelido yun? But anyway, nice meeting you. Glad to meet you too. Siya nga pala, can I have a few drinks? Sure. Pre, Oh, salamat ha. 3 drinks? Sa unang pagkakataon, tumibok ang puso ni April. Wala sa hinagap ng dalaga ang naghihintay na pait at pagdurusa na kakaharapin niya. Ayos naman ang relasyon ni April sa lalaking kanyang unang minahal. Pero matapos ibigay ng dalaga ang kanyang buong tiwala at pagkatao dito, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Wait, sandali lang. Can we just talk and think about it? Mas bago ka sumugod? Mag-iisip pa ba ako? Ayun na siya, oh. Ha? At anniversary namin ngayon. Dapat nagsa-celebrate tayo, pero kasama siyang babae, oh. Wait! Excuse me. April. So ito pala sa yung meeting. April, negosyo ang pinag-uusapan namin dito. Besides, di pa kami tapos kumain. Umuwi ka na at mamaya na lang tayo mag-usap.
April, please. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Umuwi ka na. Mahal na mahal ko talaga siya. Pero pagkatapos kong ibigay sa kanya ang pagkababae ko, nagbago na siya. Una, pangalawa, maraming beses ko siyang nahuli. Pero dahil mahal ko, pinatawad ko pa rin siya. Ah! Miss! Wala po kaya! Miss! Tama na, nakakaya! Nakakaya! Tama na, alam na natin na nandyan siya, okay? 15 minutes na tayo nandito. At kung magbubuksan kanya at harapin kanya, dapat kanina pa. Pero nakita mo siya. May kasama siya, babae, pumasok siya sa kwarto na to. Lumas ka na ng kamay ang mukha mo! Kamay ang mukha mo! April! April! April, halika na! April, halika na! Napatunayan mo wala siyang kwentang lalaki. April! Ang sakit! Ano, hayop na yun eh. Inasaan ang pamilya natin eh. Dapat hanapin natin yun na magulpi. O yan na naman kayo, gagawa na naman kayo ng gulo. Kuya, tama na nga, maapektuhan lang si April eh. Alam mo, hindi pwede yung ganon. Kapatid natin yung naagrabyado eh. Tama si Jeff eh. Kailangan hanapin natin yung Ferrer na yon. Tumigil na nga kayo. Nangyari na ang nangyari. Tama na. Tara Jeff, palamig na lang tayo sa labas. Ha? Wala rin akong iniinom eh. Iluwang mo yan! Iluwang! Anong ginagawa mo? April, tama na. Sandali! Ano ba pinagsasabi mo? Ha? Iluwang mo yan! Anong pinagsasabi mo? Bakit? Ayoko na mabuhay, ma. Ayoko Ano ba nga? Dahil lang sa lalaki niyon, nagkakaganyan ka? Ha? Mahal ko siya. Ma! Ayoko na. Isa pa. Isa pa. Ma! Tumigil ka! Tumigil ka ng kasasabi niyang tatamaan ka ulit! Bakit? Ha? Alam mo na ba kung paano magmahal? Alam mo na ba kung ano ang tunay ng pakiramdam ng iniwan? Ha? Bata niyo! Kung makapagsalita kayo, parang naiintindihan niyo na ang buhay. Parang alam niyo kung paano magmahal at kung paano iwan. Yung nakikita mo. Yung nakikita mo at iniintay mo na mawawala kahit na anong oras. Yung unti-unting nawawala.
dahil kinakain ng sakit. Yung hinang-hina sa harapan mo pero wala kang magawa. Pagkatapos binibilang mo ang bawat minuto. Dahil alam mo kahit na anong oras mawawala na siya. Ganun. Yun ang tunay na pakiramdam ng mawawalan. Dahil yun ang naramdaman ko nang mawala ang tatay niyo. Nang mamatay ang daddy niyo. Ang babata niyo pa kung makapagsalita kayo, parang ang dami niyo na pinagdaanan. Hindi na kayo nahiya. Sa advice na rin ni Mommy, nagbakasyon ako sa Maynila. Habang nandito ako, isinali ako ng kaibigan ko sa isang contest sa TV. Nanalo ako sa daily, pero pagdating sa weekly, natalo ako. Pero parang swerte talagang dumating kasi tinawagan ako para maging part ng isang dance group. Oh, April ano ba? Simpleng step lang, hindi pa makuha. Kailangan mag-ensayo maigi. Naiiwan ka sa steps ng mga kasama mo eh. Don't say sorry. Push yourself. Gawin mo. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi talaga ako dancer kaya talagang sobrang nahihirapan ako. Nung una nga, talagang nasisigawan ako ni Ate Gina. Sobrang strict siya at gusto talaga niyang matuto ako. $1,000 for you. Congratulations. 1,000 pesos for you. Congratulations. 1,000 for you. Congratulations. Congratulations. 1,000 for you, Kuya. Congratulations. Sa umpisa, ay hindi naging maganda ang dating ng pagkakasabi ko ng congratulations. Walang malilate. Sige, ingat kayo. April? Gabi na. Ano pa ginagawa mo dito? May problema ka ba? Alam niyo po ba yung nararamdaman ko? Sobra akong nalulungkot. Unang sala ko pa lang, palpak na. Okay lang yun. Bumawi ka na lang sa susunod. Paano ba ako babawi? Ano pag hindi na nila ako hayaan na
na magbigay ng pera sa show. Ikaw naman, huwag ka kagad panghinaan ng loob. Bumawi ka na lang. Kaya mo yan. Makita mo. Pero sa backstage, sinabihan ako ni Kuya Will na galingan ko at dagdagan ko ng energy. Dahil yun ang magiging tatak ko sa tao. Kuya! 5,000 pesos for you! Congratulations! Okay na sanang lahat nun. Pero dumating nga yung time na nasuspindi si Kuya Willie. Umasa pa kami nun, nagbabalik siya. Hanggang finally, dumating na nga ang masamang balita. Girls, may announcement ako sasabihin sa inyo. Alam ko na lahat tayo ay umaasang babalik pa si Kuya Willie. Pero this is it. And it's final. Hindi na babalik si Kuya Willie at aalisin na ang ating programa. Gumuho ang mundo ni April nang mawala sa ere ang programang napalapit na sa kanyang puso. Pero ang hindi niya inaakala ay ang pagdating ng isang sorpresang bubulaga sa kanya. Namiss kita. Ako rin naman eh. Ate. April. Kamusta ka na? Akin na yung bag mo, dali. Halika si nanay, dali. Ayos lang yan. Okay lang yan. Di bale, ipasok niyo na yung mga bags. Sige na, ingatan. Siyempre naman, Nay. Kapatid yata namin yan. Para kay April pa. Meron tayong isang buwan para makahanap ng bahay. Eh, wala na. Hindi na ako kumikita sa palengke. Okay lang ngayon, Mami. May mga racket pa naman ako sa Maynila eh. Sigurado makakaraos pa rin naman tayo. Oo naman. Hindi man ako nag-aalala tungkol doon. Ang sa akin nga, baka inadya na rin na mangyari to para matutukan ko naman kayo. Lalo na ikaw, maibalik ko yung mga pagkukulang ko sa'yo. Kaya mo ipakita ko naman sa'yo kung paano ang pagiging isang ina. Makabawi ako, April. Halagaan kita. Ay, ate, tumutunog yung telepono. Telepono. Pasensya na. Sige. Sagutin ko lang to, ha? Yung pagkain na niluto sa atin kanina. Hindi masyadong madami, pero... Hello? Oh, kumusta na? Tina! Sigurado ba yan? Oh, sige, magkita tayo. Naku, salamat. Oh, sige. See you, bye-bye. Yun na naman talaga yung special kininatin. Bait talaga ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. O, bakit, April? Eh, tumawag sa akin yung kaibigan ko. Ang sabi niya magbabalik na daw sa TV si Kuya Willie. Talaga? Tumawag na sa Channel 5, tapos kukunin niya kami ulit. Kukunin niya kami ulit. Opo. April, may trabaho ka na ulit. May trabaho na si Trabaho rin. Nung lumipat si Will sa TV5, mas naging blessed kami. Pagpirma pa lang namin ng kontrata, binigyan agad kami ng kotse.
mas naging masaya rin ang samahan sa set. At ngayon, kumusta ka na? Sobrang happy po. Sobrang blessed po. At ngayong nandito ka na ngayon, hinahangaan ka na, bukang bibig ka ng kahit sino, at gusto kang gayahin ng mga kabataan, may gusto ko bang pasalamatan? Una po yung Diyos. Kasi siya po yung nagbigay sa akin ng lahat. Siya po yung nagpa-realize sa akin na kailangan mo matuto sa buhay para makamit mo yung ganito. Pangalawa po yung pamilya ko. And syempre po yung pinaka-importante sa lahat, si Will. Kasi po, kung hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa tulong niya, hindi ko po makakamit lahat ng pangarap ko. Kung hindi niya po ako binigyan ng chance na i-perform ko po kung anong dapat meron ako, hindi po ako makikilala ng tao. At yung lalaking nanakit sa'yo sa unang pagkakataon, may Opo. mensahe ka ba para sa kanya? Actually, sinabi ko na po sa kanya. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil po sa kanya naging stepping stone ko na magsikap sa buhay, na naging paghamon. Opo. Na-challenge po ako sa lahat eh. Tulad po noon, nasaktan po ako. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi ako nakapunta ng Manila, hindi po ako nakapag-audition, hindi po ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumikap sa buhay. At ang mga nanunukso sa'yo na isa kang tabatsing-tsing noon? Opo. Actually, nakikita ko po sila, Nay, every time na umuwi ako doon. Anong sinasabi nila sa'yo ngayon? Ganun nga po, hangang-hanga daw po sila. Sabi ko, salamat sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magpapakahirap, hindi ako sisikap para maging ganito. Ano ang dasal mo ngayon? Congratulations. Isa lang po yung dasal ko sa buhay. Maging kumpleto sa lahat ng bagay, maging masaya, at mas marami pang mapasayang tao. Yung pagkakilala sa'yo, yung nga tumatak na sa puso at isip ng mga tagahanga mo, yung salitang congratulations. Kung tutuusin, mali pa nga yun. Dapat may S, di ba? Pero dahil yan na ang tumatak sa iyong mga tagahanga, hayaan mo na at napakalaki na utang na loob mo sa salitang yon. At dahil napakalaki na dapat nung tanawing utang na loob sa salitang yon, pwede bang tumayo ka ngayon at bigyan mo kami ng isang humahagibis at napakasayang congratulations. Sige po. Congratulations! Sadyang ang malikot ang indak ng buhay. Hindi natin alam kung kailan ito iindayog pa itaas o bubulusok pa ibaba. Kaya mahalaga sa tuwina ay nakikisayaw tayo sa mga tugtugin na daanan man ng unos ay tiyak na di matitibag. Ito ang musika ng ating pamilya at matibay na pananampalataya. Ako po si Christy Fermin na nagsasabing sa maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Salamat po sa inyong pakikibahagi. Magandang gabi po mga kapatid. Ito po ang Star Confessions. Yung binabalak mong pag-aaral sa college, kalimutan mo na yan. Puro ka gastos. Tingnan natin kung ano mangyayari sa'yo. Nay, may good news ako sa inyo. Ilang buwan na lang po, kagraduate na ang prinsesa niyo. Ikaw talaga, ingay-ingay mo. Teacher. Nakita mo yung may kausap ako doon, hindi ka na magkaintindihan. Sorry. Mabuti pa, sumama ka sa akin sa radyo. Doon mo ibuhos yung ingay mo. Ha? Dahil hindi na sa inyong bahay na to. Totoo naman na, isinanla ang buong bahay. Sino tumubos ng bahay na to? Gusto ko pawis ko! Ang pinagtubos ko sa bahay na to, dahil! Tama na!